Magandang araw, Go Negosyantes! Welcome sa isa namang araw na puno ng inspirasyon at mga praktikal na payong pangnegosyo. Ayon ba Makino ang mga kasama ninyong magtutuklas ng mga winning Go Negosyo attitude ng ating small and medium entrepreneurs. Dito lang yan sa SME Go! Let's go! Papasulan natin ang lalawigan ng Quezon para alamin kung paano nakatulong ang pagiging innovative o makabago sa tagumpay ng kanilang negosyo. Ano pang inihintay natin? Wala, kaya let's go! Quezon Province is the leading producer of coconut products. A large part of the province is covered in coconut plantations, and there are lots of SMEs who are also doing well in this industry, just like the Kakopmay in Candelaria. Hi! Mga beautiful women ng Kakopmay. Usually ho, yung in-interview ho namin, individual entrepreneurs. No? But this time, ang in-interview po natin ay isang asosasyon ng kababaihan. Baka pwede natin po ikwento, paano po nagsimula yung Kakopmay? We started way back 2008 nung mag-umpisa yung program ng DTI, One Town, One Product. The assigned product for us, anything from coconut. Okay, let's go for the products muna. No? Tell us, so ano po yung mga produkto po dito? We have the makapuno, the coco jam, Okay. this one, nata de coco pickles. So maasim ho. Pickles di ba? Yeah. So ito, nato de coco, hindi pang halo-halo. Yeah. Ang appetizer sa Yes, sir. hapunan, di ba? We Okay. also have here, nata de coco pastillas. Ito ang sweetened nata de coco. Ito yung pangkaraniwan na panghalo-halo. Yes. Okay. In the years po that you've been operational, I think 4 years na ho, Yeah. ano po yung naging pinakamalaking challenge dun sa pagkakaroon ng isang asosasyon? The biggest challenge that we encountered, maybe siguro yung pagpasok ng new members na gusto rin gawin yung Away po ba katulad yun? ng- Away ba yan? Not really, pero Medyo. pero medyo sinesettle namin yon. Another challenge yung marketing namin, medyo kung wala kaming budget for the exhibits and transportation, medyo nahihirapan kami mag-market. Ano po yung advantage at disadvantage ng isang association versus being an individual entrepreneur? Being an individual entrepreneur, kung wala kang puhunang malaki, hindi kami mag-grow. Opo. Kasi saan kami kukuha ng puhunan? Paano kami magbebenta? Wala kami pagkukunan, walang tutulong sa amin. In the association, maraming tumutulong. Kasi hindi lang isa kasi ang makikinabang. Maraming beneficiaries, the members and the families of each members. May kasabihan ho na pag maraming kusinero sa kitchen, sometimes mahirap. No? Too many Oo cooks in the naman. kitchen, nag-aaway-away. Yes. In your case, so, what is ano po yung pinaka-style po natin para magkaroon ng cooperation yung mga tao rather than mag-away-away? May schedule kami kung sinong gagamit ng area. And we see to it after each one finish with cooking here, sinisigurado namin naglilinisin pa rin. Okay, ano po yung pinaka-goal po natin? For products, and by that time we are already exporting. Actually, we already have orders from other countries. But the problem is, hindi pa namin talaga kaya. At saka yung aming mga beef fad approval ay wala pa, Pinoprocess pa lang, no? Kung meron pong isang bagay na tingin niyo po talagang makakapag-expand ang negosyo ninyo, ano po ito? Capital? Product development? Work area? Ano po yun? Capital. Capital po talaga. Always go back to that. Kasi kung may capital ka na, we can improve the facility. Kung may capital na kami, we can have a vehicle to transport our products elsewhere. And of course, dahil asosasyon po kayo, the capital that you need is less. Kung meron po kayong may papayo sa mga nagsisimulang entrepreneur, ano po yun? Just focus on the business that you are in. Secondly, lagi tayong humingi ng guidance sa taas. And of course,
Mas maganda sana, I would suggest kung maliliit lang din ang capital, mag-form na rin kayo ng grupo para makahingi tayo ng tulong sa mga dapat hinga natin ng tulong. Nabigyan ng pagkakataon at suporta sina Ate Purit at kanyang mga kasamahan para magsimula ng negosyo. Hindi nila sinayang ito. Ang kanilang pagsisikap at pag-innovate ng produkto ang nagbigay daan para mapansin sila sa merkado. Seeing how the ladies of Kakopmay reached success through humble but hopeful steps. Mas lalo pa tayo may inspire because we're off to meet another SME, Miss Maureen Pasielco, owner of the Pasielco Agri-Ventures. Okay, ma'am, nandito ho tayo sa Tuloy inyong po kayo, coconut sir. factory. Ano ho yung mga produkto na binubuho sa lugar po na ito? Gumagawa po kami dito ng coconut jam, organic coco vinegar kasi meron siyang sabaw na di dapat itapon. Instead na i-waste siya, ginagawa namin coconut vinegar yung water, coconut sugar, virgin coconut oil, massage oil. Meron ho ba kayong hindi ginagawa na coconut product dito? Parang lahat ng wata ginagawa niyo dito. All coconut products, kaya ang tawag namin dito ay coconut factory. Okay, ano po yung ginagawa ni Madam dito? Ang ginagawa po ni Aida dito, yung coconut sugar, mini-melt pa namin siya. Pag na-melt yung coconut sugar, i-add namin dito yung coconut milk. Ito yung coconut jam na with coconut sugar. Okay, and we were saying po na yung coconut jam po natin, yung #1 product po natin right now. Yes po. Dito po, we see the coconuts here, no? Ito yung tinatawag natin collection, no? Dito na... Collector namin, oo. So, pagkuha ho natin sa farm, diretso ho dito yung mga Diretso yung truck, coconuts, no? oo. Tapos pinapasa dito sa aming hopper para ilagay yung kanilang coconut supply. Babaakin nila dito yung coconut namin, ihasaho din namin yung coco water para po sa ating coconut vinegar. Hindi namin siya tinatapon kasi useful po siya for organic coco vinegar. Nung nagsimula po tayo nung 1990s, no? Originally, meron po tayong Japanese na boss. Yeah. You were part of a Japanese company. At the time mo, ano mo yung produkto po natin? We're trading on coconut milk. We're buying from the coconut company who is producing coconut milk. Tapos ang buyer namin is Japanese market. At what point niyo po nasabi na gusto ko nang magtayo ng sarili kong negosyo? Nung kapupunta ko nga dun sa factory na yun na gumagawa ng coconut milk, sabi ko marami palang pwedeng gawin sa nyog. Sayang naman kung basta coconut milk. So nagka-interest ako doon na mag-produce pa ng other byproducts. And the first product in 1993 93, nung nag-boom ang Onata de Coco sa Japan. So yun, talagang napakadami naming napadala sa Japan. Unfortunately, nag-slow down lang yung market sa Japan. Sir, ito yung aming coco sugar. Coconut sugar made from coconut sap. Alam natin na ngayon ay in demand ang coconut sugar ng Pilipinas sa ibang bansa kasi tayo yung merong coconut na marami na pwedeng pagkuhanan ng coconut sap. At saka siya ay magaling sa mga mataas ang sugar kasi low glycemic index siya. Yes. So ito ho, yung sap, hinahalo po. Ilalagay namin dito yung press harvest na sap from the farm. Tapos haluin namin siya hanggang sa lumapot. Mamaya makikita nyo siya, magkikrystallize na into sugar. Po tayo sa ating gawaan ng coco vinegar. Yung coco milk ho kanina, pini-ferment ho yun, ano? Ano ba No, tamang the term? coconut water. The coconut water. Piniferment siya for vinegar. Okay. And we were saying, ito po ay organic coconut Coconut vinegar, yeah. Paano po nasasabi ng isang produkto ay organic? Nasasabi nating organic ang isang produkto kung ito ay naturally fermented, tapos wala kaming ginagamit na mga preservative, at saka walang food coloring, siya ay organic. Saka yung source namin, pina-organic na rin namin yung aming coconut farm para sa aming supply. Okay, and of course po, these days, kapag sinabing organic, mas saleable at yung presyo po natin, we can charge an extra premium. Yeah, para sa mga health-conscious people, marami na tayo ngayong mga health-conscious talaga, so they preferred organic. Naging mahirap po ba yung transition na gawing organic ang mga produkto?
Hindi po siya naging mahirap para sa amin na gawing organic yung product. Kasi naroon yung ano namin yung site na in the future talagang lahat magba-back to basics talaga. Organic ang tao kahit sa Pilipinas, kahit nauna pa yung ibang bansa, basta organic alam na nila yan. Yung inyong suka, may mga dinadagdag po kayo, no? Mga Spices, spices. Yan po ba galing Quezon din? O galing po sa Yes, ibang I lugar? have my own farm of chili. So, ako yung nag-grow mismo ng aking chili para sure na siya ay organic. Innovation ang ginawang pamamaraan, kita mo rin, para mapakinabangan ang mga dati na sasayang lang. Pinag-aralan at prinoseso, kaya't nakagawa ng iba pang mabentang produkto tulad ng suka, coco jam at virgin coconut oil. Hindi pa tayo tapos sa usapang photo. You shouldn't miss the famous Lambanog. Our next stop is Doris Distillery. There to meet us is its general manager, Miss Baby Enriquez. Paano kayo nagsimula sa Lambanog business? Itong lambanog na to, we started yung 1969 pa. With your parents po, Yes, no? yes. Originally, siya yung Doris Lambanog. So that time, dalawang klase lang yon. So we have yung premium, which is the 40%. Medyo matapang yon. And then we also have the 30%. And of course, right now, we're in your very, very beautiful showroom. thank you. Talagang nag-innovate na ho kayo ng mga produkto na in fact, you have different lines, different brands, different flavors. Baka pwede nyo ikwento, paano ho nangyari yun? No? This is your premium, no? Yeah, the premium Okay, one. tell us about this product po. This one, we have this Vicente Uno. So kung mapapansin mo, we have 40%. This is one of the classic that we have, the original one. But then of course, we renovate everything kasi we have to comply with the standards abroad. Ano ho ba yung, let's say, yung traditional lambanog, yung hindi papasa sa international standards that you had to change? Okay. Kasi yung lambanog, the original lambanog, pag in-smell mo siya, parang medyo maasim. Yung kasi before, yung old lambanog is medyo may iba yung hagod niya. So unlike now, meron pa rin, pero finer, Mas smooth. smoother. Alright. Okay. Ito ho naman, the ones here, ito, tinatanong ko, ano ba yung barrique? French ba yan? Hindi ho French ang barrique, di ba? Hindi. Okay. Local na local yan. Okay. Kasi ito is in Varic, di ba? One word of, halika, inom tayo. Varic, gano'n? Yung Varic tayo. So, it's a colloquial word na. Okay. Pero sa French nga, you're right. Sabi nung isang client namin from Canada, sabi niya, uy, parang sounds like. So, dadalhin niya doon to promote. And talking about Canada, no, a lot of these products, umabot na po ito sa ibang bansa. Yes, yes. Okay. Sa mga foreign markets, how do they look at lambanog? Tayo ba'y ka-level ng mga tequila, mga vodka, mga ganyan? Actually, we're totally different from them. Magkaparehas lang tayo sa distillation, same with tequila. Pero, tayo is, yung raw materials natin are all from the niyog. So, that's one way na nagkaiba tayo. So, Pero the same thing, yung distillation with tequila is just Same process, but Same yung pinanggagalingan po natin, of course, goes back to the coconut tree. Yes. Diba? Kasi, and I know that dito ho sa Quezon, talagang products of coconut ho yung karamihan ng mga produkto. Okay, ito na tuwa ko sa pangalan, Lamba Lights. ano ho yung Lamba Lights? Lamba Lights. Ito kasi, that's why we call it Lamba Lights. We cater this lambanog for the ladies, for the young ladies na gusto kasi nila yung mga ano lang, 22%. So, ito yung ino-offer namin para sa kanila. Ano ho yung naging comment ng mga kaedad po ng inyong parents na sanay lang ho sa traditional lambanog? Sabi ba nila, hindi na lambanog yan kapag strawberry na yan, or hindi na lambanog yan kapag blackberry na yan, or did they accept that there's really innovation in these products? There are two types ng personalities na, uy, hindi naman yan lambanog eh. Kasi, bakit may kulay? But then others, they say, uy, ang ganda naman yan. Parang festive talaga. So, of course, that two types of person, it help us a lot. Kasi
sabi namin, sige, kasi kayo hanggang dyan lang yung iniisip nyo. But then for us, it really makes us a profit as well as nakikilala yung lambanog not only in the Philippines but then Sa ibang other bansa. places. Okay, talking about mga iba-ibang hilig ng mga tao pagdating sa lambanog, these are both your product lines, but they look very, very different, no? Yeah. You also sell this line. Ito Yes. yung Doña Adoracion Gold, no? Gold, And then you yes. also have the Lamba Lights na Lamba medyo Lights. mas funky at modern na konti. Can you tell us how you came up with these two very different looking lines? That's what I said earlier, yung market mismo yung naghahanap. We have this Korean buyer. They gave us a sample na, oh, you do this for me. So we just reinvent. So we use our indigenous materials, all from Bicol and here. So that's why we came up with this one. This one we also export that in Okay, ito ho, nyug ho talaga to, di ba? Oo, Ito tunay. mismo yun, ano? Tunay na tunay. Kadalasan ho, pag ganito ho kalaki yung sizes natin, hindi na ho ito pang party, ito pang picnic. It's like para mga sampler sizes, pang solo shot lang yan. Okay. And talking about solo shot, kung meron ho tayong kailangan i-try dito, what would you suggest that we try? Right. For you, sir? alam ko yan. This one. This is our premium, the classic that we have. This is a 40%. So you have other choices. This is a lumberjack, kind of sweeter. Kung meron ho kayo ipapayo sa mga iba pang entrepreneurs or maybe in a similar business like yours, ano po yung mapapayo mo po sa kanila? I would suggest and I would say that they really have to love what they're doing. Kasi yun ang importante. Una sa lahat, gusto mo yung ginagawa mo. And you really have to look at the market as well as kailangan you can cater to their needs. So lahat na ngayon is importante para sa iyo at para sa produkto. Alright, cheers! Sa kagustuhang maging world-class ang kanilang produkto, nag-step up si Baby sa kanilang lambanog at pinaganda ang packaging nito. Kaya naman ngayon, umabot na ito sa